Naging suki na kami ng dishetery, anak ng pating, tatapon ulit tayo ng pangalawang balik na namin to. Ha? I have a very important question because I work hard. So what's my reward tonight? Okay. Taho. Joke. No. Sausage I think DBTs. Anderson Filipino. Tagalog. Okay, I turn on the world. Loko talaga to. May magaling na kasi bumalik na yung ko Kengkoy kong asawa. Ala. Morning po, medyo mahangin today, 80 kilometers per hour daw. So medyo ewan ko kung makakapag-gardening po ako. Maganda sana yung panahon, kaya lang pag ganyan ang lamig ng hangin at tatral buhong kita kasi 80 kilometers medyo maano din, makusog ang paros kung sabi-sabi ko na po. So ayan, good morning. Ayan na yung halaman natin na linagay. Yan, yung mint na violet. So they're looking good. Yan, dito po ako sa kitchen kasi maglilinis po ako ng mga to. So, yung mga hindi pa po, hindi po napanood yung kung paano ko linisin. Pati yan po yung mga ganyan-ganyan. Yan, hindi ko po yan linagay. Talagang nakadikit na yan dyan. Kasi minsan pag nanonood ka ng mga hacks nila, parang pag hinaplusan lang ng nila nun, ang linis na. So, yan, hindi po talaga. Yan yung talagang natatalsikan ng mantika. Siyempre, pag nagluluto ka, yung mga katabing niyan, pag ginanyan nyo po, medyo mantika talaga yan. Kasi siyempre, kahit mayroon po kaming ganyan, mamantika pa rin talaga. So, pag hinawakan mo yan, medyo mamantika talaga. So, yung hindi pa nakakapanood, kailangan nyo lang po ng maliit na ganito, ganyan. Dapat yung nag-absorb na po. Tapos, sodium bicarbonate. Yan. Tapos, lalagyan nyo po ng vinegar. White vinegar. Bilhin nyo po yung white vinegar na very, lang po, na mura. Ako yung binibili ko, yung isang 1 liter, parang 50 cents lang na po. So, hindi mo kailangan ng mamahaling vinegar. So, tapos lalagyan natin ng any liquid soap. Dishwashing soap na po. So, kung yan, any kind na po. So, i-mix mo lang yan. Tapos, lalagyan mo ng konting water. Yan po yung gagamitin natin na kung gusto niyo pong medyo mas depende po sa mancha, sa lakas ng mga ano po, ang tawag nyo, hindi mancha, yung ganyan, mga substances, minsan makakapal na, so kailangan nyo nung more powerful na, mas daming vinegar ang ilagay nyo na po. So lulub-lub nyo lang yan. Siyempre, masabon-sabon na konti. Tapos, pagka hinaplos niya po yan, itong lalagay natin to sa blender kasi, nagagamit ko lagi po, gawa ng sa ngayon, lagi ko pong ginagawan siya ng yung celery with cucumber na po. So, minsan, syempre, nahawakan mo yan, medyo madumi pa yung kamay mo or something, tanggal muna natin ng electric na kuryente tayo. Syempre, hindi naman talaga parang bagong-bagon po. At least, mababawasan yung pagkadugit niya. Tapos, lagi nyo pong aanahin ng dry na cloth. No? Para makita nyo po talaga yung
So, hindi naman ganun kadumi. Kaya lang, syempre, pagka nag-mix ka, minsan tumatalsik na po, or pag nagpupur ka, tas dito, pag nagluluto, kasi malapit siya sa kusina. Sa lutuan pala. Minsan, ayan. Natatalsikan po siya na po. So, actually, yan. Mabilis lang po siya. Ayan, linisin. Parehas din ng mga, microwave, gano'n. Pwede rin po yung ganyan. Kaysa bibili pa po kayo ng mga, mahal din po kasi yung mga, yan. Mahal din po yung mga mga product na panglinis sa kusina. Tas aggressive pa po sa kamay. Minsan, makita mo may mga parang, ako nangyari na yung sa akin na soap. Parang may mga butog-butog dyan. Parang something, tas parang may puti sa loob. Too much, po kasi yung chemicals. Aggressive na po. So, maganda sa baking soda, tsaka vinegar. Mabango po siya. Mabango din siya na pag hinaghalo mo siya, maganda talaga. So, mura pa siya. Tapos, environmental friendly pa siya, no? So, pati dito, ayusin na rin natin. Kasi medyo tagal-tagal ko na rin ito hindi. Ayan. Po yung mga ang bigat niyan. Yung mga tuktukan na nabili kong antigo baga. Antigong kalukuhan ni Malaytini. Alam mo na si Malaytini pag mga tuktukan. Tarabingi pala yung Yan, so ganun din yan. Yung mga pintukan na yan. Yan. So kahit once a week, no? Once a week. Or pag wala talagang time, pwede namang 2 times a month na po. Kasi everyday mo naman talaga siya. Yung 2 times a month mo lang talagang nilinisan na yung tatanggalin mo yung mga things na po. Para lang maanuhan mo yung mga mantikang tumatalsik-talsik. So, tapos, syempre, di ba madumi to? Aba, huwag mo naman ilublob doon. Alnawan mo muna po. So, tanggalin mo muna yan. Tapos to, siyempre madumi po yan. Maraming mga residue. Ayan. Para wag masyadong dugyot. Pag malinis mo na po siya, saka mo na ulit siya dyan lalagyan. Kaya lagi po itong malinis. Yan. Yan po yung na dapat na gawin natin. Kasi minsan, pakapunas-punas natin, ang dami nitong residue, ang daming dumi, lalagay natin dito. Huwag po, iaanahin nyo muna po. Lilinisan nyo muna po ito bago nyo ilulublob dito. Yun po yung mas magandang paraan para hindi po kayo gagawa ulit. Yan. Damba mo na. Pwede rin kung gusto nyo yung may sa citron pag yung mga lemon po, mura-mura. Maganda rin po yung lemon. Mayroon din yung mga peel ng oranges. Tatanggalin mo nyo po at papakuluan nyo. Maganda rin po yung panglinis. Kaya lang syempre mas mabusisi siya. Ito kasi mas po on hand talaga. Pero makikita mo talagang sobrang efektibo ba? Kasi makikita mo dito. Sabi ni Frank, dito daw. Mga traces kasi minsan pag bubukas ka, madumi yung mo. Yan. Dito rin, mo yung mga kamay dito. Yan. Yan. So, lahat yan natin pupunasan. At maganda po yan, effective po talaga. Kaya lang yung pintura pong linagay dito, kasi nagbayad po kami. Maganda po talagang pintura, hindi yung nagpipil. So, kahit pwede mo siyang punasan, hugasan, okay lang po sa kanya. So, depende rin po sa pintura ng mga
ano nyo, cabinets nyo na po. Kasi minsan may pinturang pag nababasa, natatanggal. So, tingnan-tingnan nyo na rin. Wala yung isa pang mabago tayo. Nabili ko dati na pang wasp din, no? So, papasok sila dyan. Kaya lang, hindi ko pa po ito nagagamit. Tingnan natin kung ano siya. Pwede rin pong lagyan nyo ng konting meat, no? So, kaya lang mabaho. So, ang lalagay natin dito, syrup, yung grenadine na po. So, titingnan natin kung makakahuli tayo ng wasp. Tapos, the same, pagka napunasan nyo na po siya, no? Lagi nyo po siyang i-dry. Para wala po kayong traces ng dyan. Kasi pag may tracer niyan, tapos itong tuktukan na to. Sobrang bigat. Ayan. Kanya-kanyang lugar. Ayan. Tapos ito dadaliin din natin. Kaya lang wala na. Naubusan ako ng supala. Problemas. Kalimutan namin bumili nung supala, no? Nung kitchen na sa maghahanap muna tayo. Yan, tissue paper na lang kasi. So, dapat muna wag pong basa, Yan, naulit ko na lang po to yung mga hindi nakapanood ng video na yun. Ganyan po ko siya linisan. Kasi syempre, pag nagluto kayo, depende po pagka ginamit ko kasi dito yung galing sa labas na kaldero kaya may uling-uling. Tapos ito, dapat niya nababad ng 1 night sa vinegar at sodium bicarbonate. Tapos pag malinis na, yan. Maganda po sa ganito, flexible siya kahit saan sa mga pati yung niya. Malilinisan niyo po yung ganyan singit-singit na po. So, ito po proven yan na hindi ko yan nilagyan. Dumi yan ng pagluluto natin. Hindi yung gaya ng ibang bubudburan ng konting dumi na po. So, effective po ito. Napanood ko din po yan kasi minsan sa dami ko pong trinay ng mga nag-a-advise, may iba talagang palpakis. Pero ito, I keep this recipe kasi effective siya. Pero talaga may palpakis din. So, may mga palpakis. Siyempre, huwag na natin diba? Tapos ito, kasi singit-singit niya. Ganon din, madali. Tingnan mo kung gaano ka-shiny yung bottom niya. Diba? Gawa ng vinegar at maganda po kasi silang tandem sa paglilinis na po. Marami ding nagsasabi yung Coca-Cola, no? Kaya lang, syempre, mas mahal yung Coke. Sabi nila, hindi ko pa yung natatry sa CR, gano'n. Hindi ko pa po siya natatry. Kasi hindi kami umiinom ng Coca-Cola. So, tapos to, nilinisan natin yan na bukod. Tatanggalin natin yung mga ganyan. Tapos, tatanggal naman kasi yan. Ibababad natin yan.
Same. Dito careful po kasi ako laging nadadali yan. Masakit yan kasi parang patusok. Mga singit-sikit kasi. Yan. Pwede pong gamitin nyo yung toothpick. Kung talagang gusto nyo sobrang linis. Toothpick po, no? Kasi pagka nagpapakulo ka, minsan, hindi mo nababantayan, aba sumusulwak. Ayan, ang nangyayari dyan. Pag nagsusup. Ayan. So, yan lang po yung mga dahil sa sobra pong mahangin, hindi tayo masyadong makakapag-gardening. Papakita ko lang yung mga simple hacks na I use here at home. Medyo oily po siya. Yung vinegar kasi magaling siyang magtanggal ng oil po, tsaka sodium bicarbonate. So, pag medyo sobrang dumi, damihan nyo na lang po, no? Ng sodium bicarbonate tsaka vinegar. Tapos, konting-konting lang ng water. Pagka makapal na po talaga yung lilinisan nyo, no po? Para mas epektibo ba? Tapos, babal naman natin ulit. Kaya yung nasa basin, no, dito sa palanggal, laging malinis. Kaya marami po pa siyang pwedeng linisan. Diba? Ito, sobrang dali. Ito kasi pagka nagpapakulo ka. Dami yun doon. Lalagyan natin ng konti. Ito kasi pagka ano po, nung tayo, nagsusuka. Hindi mo, minsan aalis ka, tapos nagsusurukaw na po. Yan ang salary niya. Mabilis naman siya. I mean, it will take maybe 15 minutes na po. Let's say, 25 minutes. Bago mo i-move lahat. Malinis na yung stove na po. No? Kasi mabilis dumihan ang isang luto lang. Pagka hindi ka maingat, no? Depende sa lulutuin mo. Siyempre tayo mga Pinoy mahilig sa prito. Mahilig sa sinigang, sa mga sauces. So, hindi mo talaga madumihan yung ano nyo. Yeah. May titingnan natin, lalagyan po natin ng abo yung mga nating mga nating yung tinanim natin na mustasa, crisong pusa, tsaka okra. Kasi yung ashes, maganda rin po yan na pang-repel ng ng mga snails na pwedeng dalihin yung mga patubong halaman na po kasi yung snail na po
isang daan yan. Tigok ang ating panani. Mabilis silang kumain na po. So, but I don't harm them kasi parang, ewan ko, di ko kayang padalas. Minsan nung nasa limo ko, ginagawa ko, pinapapunta ko dun sa labas. Kinukuha ko latas, lalagay ko dun sa mga neighbors na walang halaman na po. Walang garden. Nung ko sila rin mahalagay. Kasi dalawa lang kaming magkapitbahay nga may garden na po. So, mga kapitbahay namin wala. So, nalagay ko sa kanila. Kasi ayaw kong patayin. Yan. So, bilis lang naman. Ang bilis po niyang yung parang mga oil na nakasingit. Ang bilis niya matanggal. Basta maganda lang po yung ganito lang pong bilhin niyo. Ayan. Ayaw pa, may na-share pa ako this morning kasi mayroon pong may i-share. Yan. Thank you po. Dito rin. Yan, maraming talsik. Dito. Ganon din yan. Pag tinawakan niyo po mamantika. So, yung natin, pwede rin siya dyan. Actually. Ang mga singit-singit na yan. So, medyo makapal siya. So, medyo may tubig-tubig to. Para muna po siya, ma-absorb niya. Tapos mamaya, mabilis na siyang Kasi yung microwave, usually sa Europe, very use natin yan. Isa sa mga aparatus na well used everyday na po. So, yan po inaano yung milk, rinirihit lahat. So, ang paglinis din po sa loob niyan, same thing. Yan, matagal ko na pala itong dinalinisan. Yan, water. Lalagyan niyo po siya ng water. Tapos, the same thing. Vinegar din po. Tapos, papaanoin niyo lang yan ng mga 5 minutes. Mag-disinfect po yung microwave. Tapos, babango pa siya. Pa masyado, so kailangan talagang mainit siya na mag-evaporate siya ng water na watery dyan inside para pag ginanon nyo po malinis siya at mawawala yung mga residue po, no? Tingnan natin yung vinegar, so bubuksan natin, kumukulo na. So tingnan nyo po, yan, basa-basa. Pag na ganyan na, maganda ng linisin. Yan, so vinegar and water lang. So, be careful po. Sobrang init niyan. Sobrang init. So, ito, wag niyo pong ito throw. Pwede pa yan magamit sa paglinis. Tapos ito. Yan, dumi.
So, pag ginanon nyo yan, tingnan nyo po yung mga isa kasi pagka ano ka, daring mga tapon-tapon. Hindi mo napapansin. Nag-ano minsan, pag na-overheat. Yan. So, pati taas niyan. Tingnan nyo po. Sobrang dumi. So, dapat to, lagi nyo pong ginagawa. Kasi, tingnan nyo, wow. Tagal ko yan. 1 week, ganyan na siya. So, depende kasi sa daming ginamit ng everyday. Ba't dumi? Sobrang dumi yata. Hanggang yan. Yung dumi niya, yan. So, yung microwave, akala mo lang, isa din yan sa mga anuhan ng bakterya na po. So, siguro kailangan natin ulitin ulit. Wow, init. Kasi madumi yung room niya. Kasi ito pong anong to, yung sa amin yung microwave namin. May grill po siya sa taas. Pwede kang ibig sabihin pwedeng may grill. Halimbawa gusto mong yung cheese mo medyo parang medyo makaramarize. Pwede mo siyang, mayroon po siyang grill. Kaya medyo pangit din pag ganun kasi syempre medyo parang madumihin na po. Pero hindi ko masyadong ginagamit yung grill niya. Yan. Gusto. Kaya mo naman tanggalin yan. So, punasan natin ito. Ang ganda kasi ng ganito. Pati mga sulok-sulok ng dali niya. Kaya, ang bango po ng ating microwave. So, ito dapat mas maganda once a week. Talaga dapat magagawa. Sobrang linis. Depende po sa paggamit nyo na po. Kasi, mabilis po siyang madumihan. Yan. Yan na siya. Okay. Let's go. Malinis na po. Ito pong Vision, kung hindi naman po kayo madami masyado, mas maganda po siya yung gagamitin pag nagluluto. Kasi according to study daw, yan daw ay hindi, walang cancer, no? Kasi yung mga Teflon, yung mga aluminum na po. Stainless maganda rin yata. So, the best ito. So, anyway, tayo naman, lahat masyado tayong nagaan sa mga cancer, but I think, halos hindi na tayo talaga makaligtas sa mga ganyan-ganyan kasi syempre, pag bibili tayo ng mga vegetables, fruits, and everything, hindi natin alam talaga kung ano yung ginamit na gaano kadami yung pesticides. So, not everyone is honest, diba na po? So, ang maganda na lang, if you have some space or may mga places na organic na mga food sa lugar, yun na lang po bibili natin. Kaya lang, syempre, minsan sobrang mahal. But then now, medyo mura-mura na, no? So, kahit mga aromatics, you can put that in pots, no po? Kasi, maganda rin yung aromatics na mag-clean sa ano natin, sa katawan natin. So, yun na lang po. Pag walang masyadong space sa bahay, you can buy some pots na po. At, mag-plant tayo ng mga celery, parsley, mga ganyan. Mga plants po na hindi kailangan ng too much space. Rosemary, thyme, yan, magaganda po sa katawan. Ayan, sobrang mahangin. Ganda sana ng panahon, kaya lang sobrang hangin naman. At ito yung chicken na tingnan po natin. Siya
po yung chicken run na kahapon yung itlog niya. Napaka ano. Hindi ko kasi ma-distinguish kasi pares sila. Dati kasi mas maliit yung isa, ngayon pares na silang mataba. So hindi ko po alam kung alin yung yan, titingnan ko mas maraming puti. Yung sobrang lambot parang sa loob yung itlog. Pero pag ganun po pala, huwag niyo pong kakainin kasi yung first layer is bacteria. May bacteria na something rin search ni Frank. So pag ganyan po, wag niyo pong i-consume yung pag mayroon po kayong chicken sa bahay. Yan. Hayaan niyo na po, itapon niyo na lang or pwede niyo pong pwede po yan na ibaon pag mayroon kayong kalaban na paborito na po kasi ano din yan, maganda rin sa halaman. So, nandito ako sa labas kasi nalagyan ko po ng ashes yung mga tinanim natin kaya lang sobrang hangin. Sa tingin ko medyo blurred yung ano natin, yung boses na po kasi mahangin nga. Yan. Ito pala yung roses na inanuhan natin. Tingnan mo, meron pa ring aphids. So, pag ganyan po, kailangan mo natin ulit na diligan ng, wag nyo pong lalagay yung vinegar na vinegar lang. So, hahaluan nyo po yun ng sodium bicarbonate, vinegar, tsaka water na po. So, pag pure na vinegar, mamamatay po So, wag pure na vinegar. So, lagi nyo pong ihalo yung konting vinegar, siguro mga, let's say, 1 liter, maglagay po kayo ng mga half cup ng vinegar na po sa 1 liter. Pagka marami talagang aphids na po, tsaka sodium bicarbonate, siguro 2 kutsara. Tablespoon na po. So, depende po kasi sa mga yan. Pagka yan kasi, hindi siya chemical, so kailangan nating, akala nyo, kasing kulay siya ng roses na po, pero tingnan mo, ano po yan, peste. Kaya yung roses natin medyo, minsan hindi natutuloy pero pwede mo na rin kamayin pag nakita nyong mga pastila na yan. Yan. So, maganda may spray kayo. Meron sana ako spray binili sa Japan na po. Japan na store. Kaya lang di ko nadala dahil wala na ang space. So, yan. Tingnan nyo po to. Hindi natuloy. Dapat kasi malaking-malaki yan. Nabubuo talaga. Anyway, baka yung mga yung parating, mas magaganda na po. Kasi, yan, yung sobrang laking bulaklak. Tsaka ang bango po nito. Yan, grabing hangin. Sobrang hangin. Yan. Ko, bagyo yata. Diyos Mio. Ayan, bagyo. So, pag hindi ka talaga makakapag-gardening pag ganyan. Anyway, at least hindi umuulan, di ba? Sampay tayo dito. Dito ko tinanim yung strawberries kasi pag mahangin, medyo hindi sila masyadong nahanginan dahil yun, iisipin nyo rin po yung mga halaman na itatanim nyo na po. Kasi kung mahangin din sa inyo, so isipin nyo po yung lugar na pagtataniman nyo. Lalo kung very fragile po sila. So dito, naisip ko dito kasi meron si George na ganyan. So hindi masyadong po yung mga strawberries. May hangin-hangin pa rin pero hindi talaga masyadong sobra yung ampas ng hangin na po. So yan po yung natin today. Wala masyado tayo dito sa garden. Lang po ako ng water. Maglalagay ng water kasi wala na akong water. So, kailangan nating diligin yung mga tinanim kahapon na po kasi dry na siya. Yan, dry. Ito po tayo ng chicken. Chicken. So, hugasan natin ng maigi. So, patuluin natin na po. Ayan. So, actually, yung isa niyan, isisibot natin kasi para mamayang gabi po, meron kaming soup. So, yung sibot po, it's a mix of parang mga ano ba yun? Parang mga po ng balat-balat ng mga kahoy na po. And I'm not really sure kung ano pong kind ng kahoy na. So, that's Chinese
ang tawag nito. Ano po siya, Chinese. Yung sibot is a Chinese herbs na po. Na nilalagay usually pag nagsusoup. It's either duck, it's either chicken, fish. So, sa Taiwan po, mahilig po sila sa ganyan. And usually, para daw i-boost yung immune system na po. So, pag winter, nagsimula na po silang yan, uminom, nagsusup ng ganyan. So, kasi nung nasa Taiwan po ako noon, I had many Taiwanese friends na po. So, itong chicken, yung isa, ito yung isa. Yan, ano natin to, so ilalagay natin sa sibot. So, tag-iisa lang kami ngayong tanghali. Yan, ano lang natin to sa curcuma na po, sa turmeric. So, sinasin, as usual. Pag may mga excess na fat na ganyan, pwede natin tanggalin yan. Yan. Achoo! Excuse me. Paminta. Ay, tapos ang takaw ng paminta. Galing ano po yan, Pinas. Yung maliliit na paminta. Wow. Tapang. So, ako po, hinuhugasan ko ng maigi yung chicken na binibili natin sa center commercial na po. So, it's either yung baking soda ulit o konting suka na po. So, yan. Tapos, kakailangan natin ng onions, pepper, as usual. Kailangan din natin ng ginger kasi yung ginger po maganda sa katawan actually. It's sad yung mga taong hindi kumakain ng ginger na po kasi maganda po siya sa katawan. Kasi may iba na hindi nila ma-support yung taste. But kung isa po kayo sa mga ganun, at least you have to try. Ako dati po dumating kami dito, nung ako dito dumating sa France, marami din po akong hindi masyadong gusto. But then, through times naging gusto ko na rin. Kasi pag alam mo maganda sa katawan na po. So, gaya ng mga ampalaya, di ba, ng bata ka pa, mo talaga. So, ngayon, paborito mo na siya. So, it's the same thing with ginger. Kasi maganda siya pag, iba talaga yung pakiramdam mo pag pag alam mo maganda sa katawan mo, why not try, di ba na po? So, kita ba? Yan. Kuhain natin yun ng matipis. Sipang kasi kailangan nyo na maraming din yun. May ko sa pepper, marami tayong tatanim yan. We need some garlic. Hindi pa ako masyadong nagluluto ng sobrang dami para maiwasan natin yung init-init na po. So, dito po pag nagluluto sila, parating tamang-tama lang. Isang meal lang na po. So, ako minsan, pag yung mga ganyan, mga tawag nito,
Yan ang kaldereta, ganun. Medyo dinadamihan ko na kasi minsan pag gabi gusto ko, tranquilo na rin ako. Yan. So, yan. Kailangan natin. Ayan, balik tayo dito sa kabila. Oop. Wala. Dito po mahilig sa olive oil. Yan. French people always use olive oil. Oh, linis naman ng ano natin. Yan. Minsan pag bago nilalagyan ko yan ng ganito para yung tilangsig. Dati ganun. Pero nung lumaluma na, hindi na masyadong manyak. Yan. Lalagyan natin yan ng turmeric. Yung turmeric po is just, may taste siyang kakaiba. So, me, I usually, yan, nilalagay ko muna siya. Inuuna ko na muna siya po. Yan. Para ma-enhance yung kanyang lalagyan din natin ng konting curry. Para parang chicken curry siya. Parang something hindi lumalabas yung ano niya, ang init niya. Ito, mapalitan natin. Parang dahil sa lininis natin, something wrong. Try natin sa kabila. Ayan. Ayusin natin yun na. Mainit pa yan. Minsan, hindi ba madama lang yan. So, pag ganyan, something wrong kasi hindi ganyan yung flame niya. May bara siguro yan. Yung maganda pagka marami kang may choices na po. So, titingnan natin yan. Ayusin natin. So, pwedeng yan, yung balat. Saka natin lalagay yung mga papaanin muna natin yan. Tingnan natin, may amoy gas siya. So, something wrong. Kasi lininis natin ako. So, problema dyan. Mainit-init pa. Siyempre. Kasi nakalimutan natin ilagay ito. Something wrong, natin. So,
Ganda yung kulay niya, di ba? Sa gilid, up. Tapos lalagyan natin siya. Yan, kainaan natin. Hindi ko pa rin mag-fix yung kabila. Ewan ko kung anong nangyari sa kabila. Kasi kaya, okay naman. So, hindi po gumana kanina. Kasi baliktad pa kalagay ko. Ito po, dito ko linagay. Yan. Kasi, dapat ganyan. Yan. Gusto naman si Manay, hindi chinecheck masyado. Kasi nakashoot, akala ko ganyan. So, ngayon, ganyan. So, lagi ko siyang nililinisan. Wala namang problema. Ewan ko ba't ganun binaliktad ko. Anyway. So, lalagyan natin ng yan. Huwag kasi lagi ko sa kamatis. Isang kamatis. Pwede yung amoy din ito. Ito tayo sa kabila. Ito parang malibing yung malibing yung bagay ito. Parang iba rin yung ano. Check natin. Ayan. Parang yung sauce niyan. Aba, sarap sa kanin, sa white rice. Yung habon natin ang sauce. Yan. Hindi pala. Nusog ko pa siya. Tabingi pala. Yan, lalagyan natin ng tomato. Parang ano siya, may touch lang siya ng curry na po. Kasi ayoko nang lagyan ng cream. Mahirap mo, mas maganda po kasi pag may cream, medyo, alam mo na, mas maganda yung ingredients lang na ganyan. So, hindi siya masyadong mahilig sa cream. Pero minsan nagluluto din ako ng may cream. Pero mas gusto niya yung ganyan lang. Lalagyan din natin ng hilig po sila sa olives. Yan. So, lalagyan natin. Yung wala na po yan na buto, lagi pong binibili ko yung wala ng buto. Yan. Busin na natin yan. Next year, magdadala ako nito dahil nahirapan ako maganap sa Arayat. Yan. Nahirapan kami nung gusto namin magpa-area na po. Aba, nahirapan talaga kami. Wala sa Arayat. Kailangan pang pumunta ng SM. Eh, malayo-layo din po SM sa amin, Ayan, so yan. Pag kulang ng asin, asinan nyo po, or if you want, you can put a little cubes, no? Yan, kunti lang kasi maalat yan. Yan, para merong tatakpan natin siya para hindi pa yan luto.
Kasi malaki yung pigi. Pigi. So, yung isang chicken run, yung malaking-malaki. Yan. Ito po inugasan ko. Iaano natin yan, lalagay natin, i-mix natin yan sa tubig na po. At bibigay natin sa kanila. Lalagyan natin ng Quaker Oats. Yan, lalagyan natin yan. Hindi pa masyadong runot. Yan. Tapos kakainin lang natin ng tubig na mainit. Yan. So, pag may animals ka talaga, no, you have to mainit. Ayan, papakain natin. So, makakain nila yung ano. Pag sobrang tabaning, pangit din. Kaya medyo hindi ko nabibigyan ng mga friendies. Kasi sabi nila ganun nga. Ayan. So, ano natin. Ayan, maganda na ng kulay. Ito yung may sakit ito. Ayan. Taba kasi. Sabi, hindi lang na reason kung ba't ganun. Kasi sobrang taba. Magda-diet na to. Ayan, pigaan natin ng konting ng lemon na po. Kasi parang something missing. Maganda sana pati balat. Kaya lang ito, hindi po to organic. Nabili ko lang to sa doon sa pinagbibilang ko na po. Sa commercial center. So, mas magandang piga na lang tayo. Ayan, so, sus pa lang po, panalo na naman yan. Yung spinach. Bundok na spinach. Pa natin ulit. Yan natin para may ano po tayo. Maganda po ng spinach. Hindi siya ano ng ibang lasa na po. So, yan, para meron din kumbaga, isang lutuan lang, may gulay ka na, di ba? Hindi naman sa tamad, kaya lang, kumbaga, yan. Gusto ko talaga laging may greens. At mahilig po ako sa leafy vegetables. Which is nasanay na sa akin si Frank na po. Na kailangan po, lagi ko nilalagyan ng mga greens yung mga luto ko na po. So, kailangan niya po ng greens. Yan, meron pa dito. Po kasi, pag bumili kayo, mabilis po yan masira. So, lutuin niyo po kaagad. Ang sarap po siyang hindi masyadong overcook na po. So, yan. Kanin lang. Yan na. Minsan kasi, hala natin masyadong mahirap magluto na po. Lalo pag wala po kayong masyadong oras talaga when you're working na po. Ganyan. Kung dati po nag-work ako, pag pang umaga ako, pag hapon, pag uwi ko ng alas 2, alauna, yung panggabi, dinuluto ko po hanggang pang lunch namin. Kasi si Frank, ganun din, may work din po siya. So, para pag umuwi po siya ng lunch, meron na siyang kakainin na po. So, ganun po yung ginagawa ko noon sa limo. Tapos, pag hapon, panggabi naman ako, pag umaga, nagluluto na ako ng 2 beses. Para pag gabi, pag uwi ko, mayroon ng luto. Kasi siyang uwi niya din 8 o'clock, 6 minsan. Tapos pag may ano po siya, maraming gawain, minsan gabi na rin umuwi. So, wala siyang time magluto din. Ayan, so okay na.